Hello guys! For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng ating payout account. Ayan, shout out po kay Mamay Jenny. Sa kanya po galing itong comment na to. Ang sabi niya, good if po, ask ko lang po, paano po mag-set up ng payout account? Sa mga magsa-set up na po ng kanilang payout details, congratulations po sa inyo. Deserve na deserve nyo po yan. Bago ka mag-set up ng iyong payout details, make sure na nakahanda na ang iyong bank account or PayPal. Pati na rin ang iyong TIN number. Kung local bank ang gagamitin mo para sa iyong payout, kagaya ng BPI, BDO, Metro Bank, ayan. Make sure na nakaready din ang iyong SWIFT code kasi gagamitin mo yan mamaya. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam, pwede nyo pong ma-search sa Google ang SWIFT code ng inyong bank. Ilagay nyo lang po SWIFT code tapos yung bank. And kapag mag-i-input po kayo ng SWIFT code, hindi po kasama yung 3X sa dulo, okay? At siguraduhin po natin na ang ating bangko ay tumatanggap ng dollar, okay? Kasi kung hindi po sila tatanggap ng dollar, hindi nyo po makukuha ang inyong sahod. So kung ready ka na, simulan na natin. Pero wag mong kakalimutan na i-share ang video na ito para makatulong din tayo sa iba. Thank you! So, una mong gagawin, pumunta ka sa iyong profile, tapos pindutin mo ang C dashboard. Pindutin mo ang monetization at dito mo makikita yung mga tools na for setup na. Pare-pareho lang naman kung paano isi-set up yung bawat tools, pero dito sa ating video, ang isa-sample po natin ay ang Star tool, okay? So, kapag nandito ka na, i-click mo yung setup. Tapos, pindutin mo yung get started. Ilagay mo lang yung mga hinihinging detalye pero make sure na ang ilalagay mong pangalan dyan ay legal name. Ibig sabihin yung pangalan mo na nakalagay sa birth certificate mo at pangalan mo na nakalagay sa mga valid IDs mo. Dito sa Enter Business Info, ayan, mag-ingat po kayo dito guys ha kasi maraming nagkakamali dito. Pwedeng makaapekto ito sa babayaran nyo sa withholding tax kapag nagkamali kayo dito ng input. Kaya kung ano po yung nakalagay sa inyong tax registration, yun po ang pipiliin natin. And kung wala naman po kayong business, ang pipiliin nyo po ay individual or sole proprietorship. Ayan, tatandaan po natin yan ha. Siyempre, sa country, dito tayo sa Philippines. Ayan, dito sa enter your info, ilagay nyo lang po yung mga hinihinging detalye, but make sure po na tama po ang mga spelling ha. Lalong-lalo na po yung mga pangalan ninyo. Ayan, dito po sa TIN, be careful po ha. Siguraduhin po natin na tama yung number na ilalagay natin. Walang dash, walang space para hindi mag-error. May mga natanggap po tayong mga katanungan regarding po sa TIN number. Ito po yung una, galing kay Ma'am Leila Villafria Rapiza. Paano po kung TIN number ng anak ko ang ilalagay? Wala po ako TIN. A-accept po ba yon? Actually, pwede naman po, pero dapat po sa buong proseso ng inyong payout details, same po yung name na gagamitin nyo. Kung kanino po yung TIN number, kasi tax identification number po yan. Hindi nyo pwedeng ipag-mix kasi pwede kayong magka-problema in the future. Okay? Ito naman po ang tanong galing kay Ma'am Chris Real M. Tanong ko lang, Mi, yung TIN number mo nung single ka pa, same pa din po ba pag married ka na? Ang sagot po dyan, ma'am, yes. Kapag kumuha po tayo ng ating TIN number, lifetime na po yan. Okay? Pwede lang natin baguhin if ever yung mga detalye. Like for example, sa unang registration natin, nakalagay doon single, tapos yung apelyido natin. Yun, pwede po nating baguhin yung mga details na yon. Pero pagdating po sa TIN number, hindi na po yan nababago. Lifetime na po yan. Okay? Dito po sa part ng VAT, skip nyo na po yan. Ayan. Tapos i-click nyo na lang po yung box dito sa gilid. So, dito po sa part na to, choose how you'd like to get paid. Okay? Meron po tayong tatlong choices. Ang una po ay bank transfer, wire transfer, or PayPal. Okay. Sa bank transfer, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung inyong bank information. Reminder lang po sa inyo guys ha,
magkaiba po ang card number at account number. Baka po malito tayo ng ilalagay ha. Yung nakalagay po sa ATM card nyo na number, hindi po yon yung ilalagay dito, okay? Account number po ang ilalagay. Pwede nyo pong maging reference yung inyong deposit slip. 'Di ba meron tayong initial deposit kapag nag-open tayo ng account. So, yun po yung pwede nyong gawing reference or pwede namang itanong nyo na lang din dun sa branch kung saan kayo nag-open ng account. Yung wire transfer naman po, bago lang kasi ito. So, ang example po nito ay Wise. Parang ano lang din 'to, parang remittance center, gano'n. So, i-aano niyo lang dito, input niyo lang yung mga details niyo na hinihingi. Tapos yung link your PayPal account, madali lang po 'yan. 'Pag clinic niyo po 'yan, dire-diretso na, basta input niyo lang po yung mga necessary information, okay? So for example, ang pipiliin natin ay bank transfer, okay? So, ilalagay niyo po diyan yung inyong SWIFT code, yung sinearch niyo po sa Google. And again, huwag niyo pong isasama yung 3 X sa dulo, hindi po yun kasali ha. And make sure na tama yung mga letters na nilalagay ninyo. Tapos, ilagay nyo yung bank account number. Again, magkaiba po ang card number sa account number. Okay? Huwag po tayong malilito para hindi tayo magka-problema sa ating payout. Ayan, dito po sa part ng tax information, ang tanong po dito is what is your tax classification? Naka-default na yan guys kasi nasagutan na natin yan kanina in the previous section. Ayan, so naka-gray na siya. Okay na yan. Dito sa part na are you a US citizen or US permanent resident, green card holder, or US resident alien? Ang sagot po natin is no kasi nasa Pilipinas tayo. Depende na lang kung US citizen po kayo. So, kapag US citizen kayo, then yes. Pero kung nasa Pinas kayo, no. Okay? Dito naman sa are you acting as an intermediary agent? No po yan kasi account natin to so hindi tayo agent. So dito naman po sa tax identification number, nakalagay dyan, I have a non-US TIN. So yan po yung pipindutin nyo ha. I-click nyo lang po yung box and then next. Tapos, dito, provide additional details relating to your services. So, dito, may mga nagkakamali din dito, guys, at nakaka-affect din po ito sa inyong withholding tax. Kaya be careful ha. Ang pipiliin po natin kung nasa Pilipinas po tayo or nasa ibang bansa, ang i-click po natin is 0% of services will be physically performed inside the United States. Maliban na lang kung nasa United States kayo, ha? Dito po sa consent and sign, i-tick lang po natin yung box. I consent to provide electronic signature for the information provided as per IRS Form W8BEN. Okay, so i-tick nyo lang po yan. And then, dito sa baba, nakalagay dyan, I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. So, nakalagay po dyan, type your full name. Yung iba, nag-error kasi hindi full yung kanilang middle name. Okay, so dapat buo yan, name, middle name, hindi lang middle initial, tapos yung inyong last name. Okay, and then yung date, tapos, next. Ayan. Tapos, mapupunta na kayo dito sa review and submit. So, magkakaroon pa kayo ng chance na i-check lahat. So, dito guys, ito na yung final. Pero bago po natin i-submit, please, pakicheck muna, lalo na yung mga spelling at yung mga information na nakalagay dyan. Ayan. Kapag okay na, i-tick nyo lang po ulit yung box. I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. And then, ayan, submit. Kung meron po kayo sakali, meron kayong mali or meron kayong babaguhin, pwede nyo namang i-click muna yung make changes. Tapos i-edit nyo kung saan man kayo nagkamali. Okay? Tapos, pag nandito na tayo sa part na to, ibig sabihin okay na. Na-submit na yung information na natin. Ayan. Bago ka po mag-exit dito, pakiclick muna yung view PDF. Ayan. I-download nyo po yan para just in case na kailanganin ulit or mag-update si Facebook is i-upload nyo na lang po yan. Okay? Meron na kayong copy, hindi na kayo mahihirapan kasi kapag kinailangan yan at hindi nyo po na i-download yung PDF file na yan is
magmamano-mano tayo, manual tayong mag input ng mga details tapos ipapadala kay Facebook. So, mas okay na meron tayong copy. Thank you nga pala kay Ma'am Mamay kasi siya yung nag-encourage sa akin na gumawa ng tutorial about dito. Kaya thank you, Ma'am. So, ayun, tapos na po tayong mag-set up ng ating payout account. Antayin na lang natin kung kailan tayo papasahurin. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay at nag-send ng kanilang mga questions. Kung meron pa po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po at susubukan nating sagutin. God bless po sa inyong journey. Bye!